Charlene. Naging sunod-sunuran ako kay Divina. Pero kung maibabalik ko ang pagkakataon, hindi ko yun gagawin. Hindi ko yun gagawin, Charlene. Pero ginawa mo! Bakit ngayon? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Bakit ngayon lang? Mahabang taon ang nawala sa akin. Napakaraming nangyari. Buti ko nasaktan si Princess. Yun pala, anak ko siya. Hindi ka man lang nakonsensya. Ang daming nawalang oras sa amin ng anak ko. At hindi mo na maibabalik yung nasayang na oras na dapat kasama namin ni Raymond, yung anak namin. Anak namin si Princess. Alam ng Diyos, maraming beses akong nagtangka. Kahit nung mga baby pa lang si Lydia at Princess. Pero pinagbantaan ako ni Divina. Tinakot niya ako. Subukan mo akong isumbong. May mga kaibigan ako sa labas. Ipapapatay ko ang anak ko. Huwag mong gagalawin ang anak ko. Pwes, huwag mong sirain ang future ng anak ko. Ilalayo kita dito. Ilalayo kita kay Charlene. Hindi ka niya pwede makita. Hindi na kaya ng konsensya ko. Ano ka ba? Gumising ka nga sa katotohanan? Sa'yo mo mapapatawad ka nila, ipapakulong ka nila at madadamay pa ako. Baka nakakalimutan mo, Leilani, malaking kasalanan ang ginawa natin sa pamilya nila. Walang kapatawaran yun! Wala! Nung magkita tayo ulit, gusto ko nang sabihin sa'yo, pero pinigilan na naman ako ni Divina. Ang sabi niya, kapag nagsalita ako, ididemanda niyo ako. Naniwala naman ako kasi ayoko nang bumalik sa kulungan. Ayoko nang bumalik sa kulungan dahil noon na lang kami magkikita ng anak ko, si Xavier. Alam na, Diyos, na mabigat sa akin na dalhin ang sikretong ito. Dahil natakot ako na para sa kaligtasan ng anak ko. Pinagbantaan din ni Divina si Xavier. At alam ko marami akong kasalanan sa'yo, pero natakot ako sa mga banta niya. Nadala ako sa mga sulsol niya. Sana naging malakas ako, pero hindi. Matawarin mo